Kumusta mga brad? Sa ginawa nga pong paglabas ni Yamaha sa kanilang pinakabagong Aerox, marami na namang pangarap ang natupad. Bukod kasi doon sa bagong NMAX, isa din po itong Aerox sa pinaka-inaabangan nila. Unang-una kasi, bago na yung technology niya. Sabi nga nila, teknolodya. Yung kanila nga pong SP Edition, kakaiba yung panggilid niya. Sa sobrang kakaiba, 163,900 pesos yung presyo niya. Kakaiba, di ba? Pero syempre bago tayo magpatuloy, kung bago ka pa lamang napadpad dito sa aking walang kwentang channel, huwag ka na mag-subscribe. So yun na nga, hindi na po natin may pagkakaila na isa nga po ang Aerox sa mga pinipili ng mga tao ngayon. Lalong lalo na yung mahilig sa mga racing. Tapos mahilig sa banking. Tapos pag sumemplang iyak-iyak. Ngayon nga pong nandito na sa Pilipinas itong Aerox version 3. Kailangan mo nang tumabi ng mga Aerox Tagalog. Alam nyo nang ibig kong sabihin. Kasi nga, siya naman talaga yung original. Hindi ko naman po sinasabi ng gaya yung iba. Pero gano'n na nga. Dito nga po sa bagong Aerox talagang may pagpipilian ka. Kasi nga po meron silang standard at meron din silang SP na medyo malayo nga po yung agwat ng presyo nila sa isa't isa. Pero syempre may rason naman kung bakit nagkaganon. Pero ba't nga ba nagkaganon? Kaya mas maganda pag-usapan na lang natin kung ano meron sa motor na ito at kung gaano nga ba talaga siya kaganda. So ito nga po ang Aerox version 3 na mayroong 155 cubic centimeter engine displacement, 4-stroke single cylinder, single overhead cam with 4 valves. Powered by blow core technology ng ibig nga pong sabihin mas pinakas na makina at mas pinatipid kuno sa gasolina. Fuel injected at ito po ay naka-liquid cooled. Kaya hindi po siya panis sa Honda Click 125. Pagdating naman po sa kanyang power, ito pa ay mayroong 15.4 horsepower, 8,000 RPM, 14.2 Nm torque at 6,500 RPM. At dahil nga po kadalabas pa lamang siya ni Yamaha dito sa Pilipinas, wala pa tayong idea pagdating sa kanyang top speed. Pero panigurado mas mabilis na yan. Ang kanyang tangke ay kaya magkarga ng 5.5 liters fuel tank capacity. Medyo maliit pa din. At wala din po tayong idea pagdating sa kanyang fuel consumption. Ang sukat ng kanyang gulong 110/80/14 sa harap at 140/70/40 naman sa likuran. Pagdating naman po sa kanyang braking system, ito po ay naka-disc brake sa harap at disc brake din po sa likuran. Meron siyang ABS pero single channel ABS lang. Nagtitipid na sila. Pero ang kagandahan naman doon yung standard version na walang ABS, paras na pong naka-disc brake yung harap tsaka likod. Shoutout sa mga naka version 1 at version 2. Ang kanyang seat ay mitaas na 790mm at 145mm naman ang kanyang ground clearance. Mapunta naman po tayo sa iba pa niyang mga features. So ang ilaw nga po sa motor na ito, naka full LED na po. Tsaka naka projector po yung kanyang pinaka headlight. Kaya panigurado malakas talaga yung buga niyan. Ang kanyang gauge panel yung SP Edition naka TFT display. Tapos yung standard naman naka LCD display. Pero paras din naman silang maganda. Mas lamang lang ng kaunti yung naka TFT display. Syempre ito nga din po ay naka smart key. Pero yung naka standard hindi po siya naka keyless. Di susi pa din yung gamit sa kanya. Pero mas okay nga po yung ganon kasi may choice talaga yung tao. Hindi naman po kasi lahat gusto yung naka-keyless. Marami pa din po yung gusto yung di susi lang talaga. Pag nagloko kasi yung remote mo, yari ka sa mama mo. At syempre hindi nga po mawawala sa motor na ito ang kanyang USB charging port. Na para kahit saan ka nga po magpunta, hindi ka na mangangamba na baka malubat yung cellphone mo kasi nga manonood ka pa ng Pornhub. At nilagay pa rin nila dito yung kanilang Y-Connect na wala naman talagang ka-connect. Kung sa bagay, pampataas din ang presyo yan. At meron nga din po itong TCS or Traction Control System na dati nga po makikita lang natin yan sa mga higher CC na motor. Pero ngayon kahit yung mga small displacement, meron na ding TCS. Kahit nga 125 may TCS din eh. At present nga din po dito sa motor na ito ang kanyang SSS or Start and Stop System. Alam nyo na kung para saan yun? At ito na nga din po ang isa sa mga salarin kung bakit mataas yung presyo niya. Ang kanya nga pong YECVT or Yamaha Electric Continuously Variable Transmission na yung panggilid nga po niya automatic na din. Nakatulad nga din po nung nasa bagong NMAX na ayon nga po sa kanila may biglang turbo daw. Aerox turbo pa nga tawag nila dyan sa ibang bansa eh. Pero ang totoo wala naman talaga siyang turbo. Turbo sensation lang yung ibibigay niya sa'yo. Kasi kung totoo talagang may turbo yan, mas mataas pa yung magiging presyo niyan. At para naman doon sa mga magtatanong, matibay kaya yung ganyan? Syempre bagong technology yan, baka papalpak pa yan. Mas maganda, bumili ka na lang. Kasi hindi mo malalaman kung hindi mo susubukan. Ganun lang naman kasimple yon. Pero ito, hindi simple ito. Sapagkat nandito na nga po tayo sa exciting na part.
ang kanyang mga suspension. So sa harapang bahagi nga po, ito ay ginamitan ng telescopic fork. At sa likuran naman, ito po ay gumagamit ng dual shock absorber na may sabtang, na ayon nga po sa mga taong nakagamit sa motor na ito, maganda ang bounce. Syempre ano pa ba? Meron pang isa. Panigurado. Wala na namang nalungkot. At dahil wala nga pong nalungkot, alamin na po natin kung present nga ba sa motor na ito yung tatlong pinaka-importanting features. So, una na nga po dito ang kanyang lagayan ng istalyon, at good news mga brad, meron siyang ganun. Meron siyang lagayan ng istalyon. Kaso lang, wala po siyang sabitan ng pulutan. At oras na nga po para sa ating Red Horse check ang pinaka-importanting feature sa isang motor. At ayon nga po sa aking masusing pag-aanalisa, ang motor na ito ay kayang magkarga ng isang kahong Red Horse, at kasya pa isang kahon sa kanyang underseat compartment. So therefore ang motor na ito ay recommended. At pagdating naman po sa kanilang presyo, yung SP Edition nga po ay may presyong 163,900 pesos. Samantalang yung standard naman ay nagkahalaga ng 125,900 pesos. Katulad nga ng sinabi ko kanina, ang layo ng agwat nila. Pero may rason naman yon. Saka sa tingin ko, tama lang din yung ginawa ni Yamaha. Dalawa yung nilabas nila. Isang mahal at isang sobrang mahal. Ikaw lang yung hindi mahal. Ikaw Brad, kung sa tingin mo yung disenyo lang yung habol mo, doon ka na sa standard. Paras lang din naman ang makina yan doon sa version 2. Kaya panalo ka pa rin dyan. Pero kung ikaw naman yung tipong gusto maka-experience ng kakaiba, mag-SP ka na. Malay mo, pag nag-SP ka, poging-pogi ka na sa paningin nila. O diba? Walang ganon. Wag mo nang lakuin yung sarili mo. Kung ikaw ako tatanungin Brad, sulit ba talaga yung presyong binigay nila o medyo alanganin pa talaga? Kasi minsan si Yamaha ang taas magbigay ng presyo niyan, tapos kalagitnaan biglang bababa. Tingnan nyo yung nangyari doon sa PG1. Dating sobrang overpriced, tapos ngayon biglang bumaba yung price. Pero kung hindi mo talaga abot yung presyo ng original na Aerox, marami ka pa namang option. Kasi meron namang Aerox Tagalog. Mura na, mapapamura ka pa. Ay hindi, mali pala. Mura na, okay naman siya. So hanggang dito na lang muna mga Brad. Kung may gusto kong sabihin or gustong idagdag doon sa mga sinabi ko, mag-comment ka na lang sa baba. Okay, bye.